na kung saan kami rin mga pastoral staff and most of our workers ay buma o doon tayo hindi lang nakakilala sa Panginoon, kundi doon din tinawag. Kaya sa lahat po ng mga sumuporta, nanalangin, nagbigay, ito po ay hindi nilang basta-basta sponsorship sa kanila. On behalf of NYPC and IBC, ito po ay pasasalamat namin sa inyo dahil kayo po nakipag-partner sa amin. Partner sa gawain ng Panginoon pala. Amen? Masaya po ba kayo doon? Yes! O hindi pa naman kayo nakatanggap ng regalo ng Pasko, pero kayo nagbigay na, nag-invest, naging ka-partner sa gawain na ito, matinding regalo mo rin mo sa langit sa mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Lahat po ba kayo nakapag-Heart's Desire Sunday last week? Last week kasi birthday ni Pastor Bob So, yung birthday ni Pastor Bob, namove natin yung service natin ng hapon. Hindi dahil yun. Dahil yun sa yung iba ay baka nagpuyan or nasa vacation, mga kauno ay linggo. Kaya po, minove natin ang bandang hapon yung service. And ginawa natin itong Sunday, Heart's Desire Sunday, yung unang linggo ng taon. Karamihan sa atin doon, sumulat, ano yung mga categories ko na yun, naalala nyo? Merong physical, ano ba, material, ano ba ako? Meron pang relational, and then spiritual. Every time I used to write in Heart's Desire, yung una ko muna spiritual. Baliktad ako. Doon sa mga nagsulat ng spiritual, naalala ba na nilagay nyo doon spiritual growth? Asan kamay na? Spiritual growth. Okay? Hindi ba ayaw mag-grow spiritually? Hindi ko hindi. Nakaiwan na pagkain. So, spiritual. Sino yung nagtaas sa atin, Ana? Pagin ako, Mike. Atina, interview lang kita, excellent yung. Joke lang. Biglang naging joke. Ano ba yun? Spiritual. Anong particular na spiritual? Kasi lahat tayo medyo generic type lang to grow spiritually. Pero, pwede mo ba pa-share up pati, ikaw yun hindi spiritual yun. Hindi siya. Wala kasi rito yun. Ano yung particular na spiritual na? Basta nilagay mo lang, spiritual growth, gano'n? Or mayroong other words na nilagay mo? Sa spiritual, ano po, sa spiritual, related po sa family. Part ng family. Kumbaga, hindi lang ikaw, hindi. Opo. As a family, as a whole family mag-grow spiritually. Okay. Sino pa po yung nag-share ng nag-cast ng kaway? Hindi na kayo, kasi binigyan ko ng mic ng spiritual, growth spiritually. Wala? Wala na. Sininang? Sige po. Hindi sigaw po yun, Ako po, sa spiritual po, ang desire ko, ma-equip ang buong family ko sa Word of God. So ako po, di ba, na-share ko to start reading the Word of God and to live by His Word. Amen. Exactly, yun po ang pag-aaralan natin tonight. Kasi minsan tayo may mga desire tayo for this year. And of course, sa pauna, sa mga first time, second time, mas third or fifth year mo may sa RCSR na nagpa-participate at karamihan sa mga physical, material, or relational mo, tinutugon din ni Lord kung paano. Of course, yung iba, sa paraan niya, hindi sa paraan mo, hindi naman ang sagot ni Lord, no? Sa paraan niya, hindi sa paraan natin. And talagang masasabi kong katulad dun sa isang Bible study namin social housing, ang prayer niya, our desire niya last year, magkaroon ng negosyo yung tatay niya. Mas tinanong namin ano ang ginagawa ng tatay mo, nag-print. Okay, nag-print siya. Nagpupunta siya sa isang printing shop, nag-print siya doon, siya yung kumukuha ng trabaho na ma-print niya. Ang heart's desire niya magkaroon sana ng printer yung kanyang daddy. Sinabi niya sa amin last week, ang kanyang praises, hindi lang isa, not one, not twice, pero 3 printer. Amen? Grabe, ang sumagot ng Panginoon sa kanya, 3 printer.
siya. Hindi ko nakilala. Napakita natin yung social housing. Tuwan-tuwa siya. At ma-regular siya sa office. Naging regular siya. No? Bonus pa nun. Yun nga, ang totoo nun. Sabi ko, bonus siya kasi nakilala mo si Jesus. Nakilala niya si Jesus. Pero ang tanong ko ngayon next sa kanya, o hindi sa kanya, sa lahat sa amin nandun, even I included, sa mga katugunan ng Panginoon sa atin, ano ang nagdulot sa atin nun? Yes, naging masaya tayo sa mga material stuff, sa mga gusto natin makamtan, marating, ano yung gusto natin mangyari ng nakaraan taon. Pero ano nagdulot sa atin ito spiritually? Kasi doon naman dapat yun dapat ang pinaka-main thing doon. Naging malapit ba tayo sa Panginoon? Mas lalo na tayo nagbunga. Kasi sabi nga ni C.S. Lewis, one of my favorite authors, sabi ni C.S. Lewis sa isang quote niya. Ready? 1, 2, 3, yun. Let's read it all together. Ready? Begin? Don't let your happiness depend on something you may lose. Kasi minsan yung kasiyahan natin sa bagay na gusto natin, especially pag heart's desire, makuha mo yun. Pero pag nawala, paano kung di binigay yun? Nahusgahan na agad ang Panginoon. Buti gusto, binigay yung heart's desire na. Natawa ako sa post ni Pastor Bob eh. Minsan malungkot kayo pag Christmas, hindi nyo natanggap yung Christmas gift na gusto nyo. Bakit? Ikaw ba yung may birthday? Thank you sa asawa kong very supportive. Ganyan ang tawa na. Kasi bakit dito? Totoo nga naman, no? Ikaw ba yung may birthday? Jesus yung may birthday. Although hindi naman natin sinasabing December 25, pero minsan nalulungkot tayo, wala tayong magandang pamasko ng Pasko. Pero it's all about Jesus. So, ganun din yung heart's desire. Yung heart's desire natin, di ba, Pastor, hinihingi natin, binibigyan natin yung request, yung petition natin, para ibigay sa atin ng Panginoon. Yes, I agree, pero according to His will, siya yung magtukola ng siya, hindi tayo. Now, back to our, sa ating pag-uusapan, ano ba ang dapat na maging desire natin for this year? I believe with all my heart, etong New Year, ang prayers po namin para sa IBC, including our family, is for us to have to yield 100-fold. Sabihin mo ngayon, 100-fold. Or 100 times. Sino gusto ng gano'n? Klase ng pagpapala. Mabasahin natin ngayon sa Luke chapter 4. May Bibles po kayo. Kung yung pa-class din ni Ate Andy sa likod. Pero yung aking conversion, I'm using a different version, Good News Bible. Sabi rito sa Luke chapter 4. I know some of you, familiar na po kayo rin sa passage na to. You're going to read verse 4 to 15. Pero, tignan natin. Ayan. Basahin muna natin po yung verse 4. Right down to, kung saan muna tayo titigil. Alright? So, sabi dito sa Luke chapter 4, verse 4, I'm sorry, Luke chapter 8. Luke chapter 8, verse 4. Right, the parable of the sower. People kept coming to Jesus from one town after another, and when a great crowd gathered, nakita natin dito yung popularity ni Jesus. Sobrang ang daming sumusunod sa kanya. Marahil kilala na siya dahil nagpapagaling siya may sakit. At yung mga itinuturo niya patungkol sa kaharian ng Panginoon. Okay? Ay pinaparinggan ng karamihan ng mga tao. Jesus told this parable. Right? Yung parable po, earthly stories with heavenly meaning. Sabi rito, once there was a man who went out to sow grain. As he gathered, fell along the path where it was stepped on, and the birds ate it up. Some of it fell on the rocky ground, and when the plants sprouted, they dried up, because the soil had no moisture. Verse 7, some of the seed fell among thorns bushes, which grew up, and the plants and choked them. And some seed fell in the good soil, and the plants grew and bore grain, 100 grains each. And Jesus concluded, listen then, if you have ears. Madali po tayo nalala. Tunay nga, O Diyos, salamat sa pagkakataon na ibigay niyo po sa amin upang patuloy namin maunawaan,
maintindihan kung ano man po yung dinidesire namin taon-taon, ano man po yung New Year's resolution namin, ano man po yung gusto namin tahakin ngayong taon, hindi ko patungkol lahat sa gusto namin. Sapagkat yung gusto namin, limitado. Pero yung gusto niyo po at nais niyo po para sa amin, ay tunay na magdadala ng tagumpay at higit pa sa aming iniisip. Sabi ko nga po, salita mo, ang nais mo is for us. Gaya ng nabasa namin sa iyong salita, mag-yield 100-fold sa buhay namin. Sa buhay ng aming pamilya, sa buhay ng bawat tao rin sa loob ng simbahan ito. Magawain mo, Panginoon, at maging ng mga satellite churches. I pray, Lord, challenge us tonight. Speak to our hearts. Guide me, Lord. Wala po makayan, walang Panginoon. But I pray, kayo po ang patuloy na magpatnubay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapapansin natin dito sa mga talatang binasa po natin, napakagandang maalala din natin. Yung kahalagahan ng salita ng Panginoon na magdudulot sa iyo at sa amin kung patuloy natin itong pangahawakan. Pero meron tayong nakitang problema. Ang problema na ang puso ng tao, at tinutukoy dito sa binasa natin na yung tinatawag na soil, ay meron tatlong klaseng o apat na klaseng characteristics. At dito magdidepende kung yung seed, yun po yung Word of God, ang salita ng Diyos, ay talagang magpe-penetrate sa puso natin. Ang desire nais ng Panginoon sa iyo sa akin, ay magtagumpay tayo. Lumago tayo. Gusto ko lang pong i-cite itong verse of 2 Chronicles. At yan, 2 Chronicles chapter 7, verse 16. Although itong verse na to sa Old Testament to, pero yung principle na ito, especially sa panahon natin sa church age, ito po yung pwede natin makita na ang Panginoon, ang nais niya, ay makita niya tayong nagtatagumpay dahil kasama niya tayo. Sabi ng verse, sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin. My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. So, tinutukoy dito sa NLT, sa King James Version, tinutukoy doon yung temple. Kung saan presensya ng Panginoon dumadaloy at kung saan ang mga tao nagtitipon para kilalanin ng Diyos na buhay, mga Israelita, lagi nilang nararanasan ang tagumpay. Tuwing ginagawa nila ito, sinisik nila yung kalooban ng Panginoon at ang nais nila lumakad sa kalooban niya, nakikita natin kung paano sila nagtatagumpay. Nakikita natin yung mga signs and wonders sa Old Testament nangyayari. Pero ang nais ng Panginoon, yun nga, ay tayo, ay may mag-take heed sa sinasabi niya. Pero dito, meron tayo nakita ilang problema, napansin natin yung tatlong characteristics nung bumahad lang, no, doon sa paglago natin. Meron daw 4 types, and 3 types dun sa tatlo na yun, ay makikita natin bumahad lang sa paglago natin spiritually. Ano yun? I call it the hurdle of bearing fruit. Okay? Ano yun? Una, sa verse 5, nakita natin sa verse 5 kanina, yung verse, sabi nun, some fell along the path, trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. Ano yung ibig sabihin nito? Kung nakita natin yung verse na yun, sa verse 5, makikita natin, inulit-ulit yun ng Panginoon. Sa sumunod ng mga passages na mababasa natin, kung makikita niyo po, ang nais ng Panginoon, sabi ko kanina, lumamig tayo. Pero mayroong klase o type ng soil, sino yung soil? Yung heart, na ganito ang characteristics. Ano yun? Na walang room. Sabihin nyo nga yung walang room. Walang room saan? Walang room sa salita ng Panginoon. I wonder bakit kahit meron ka na ng mga bagay na gusto mo, promotion na inaabangan mo, tapos hindi ka pa rin masaya, tapos paano may kulang? Maraming pinili mo yung tagumpay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Success ka sa tingin ng tao, pero wala kang sa gusto lugar or lumabas ka sa plano ng Panginoon dahil lang mismo yung word niya, hindi mo ginawa o baka hindi mo rin narinig. Kasi walang room. Puro ikaw lang. Kaninang umaga, napakaganda nung tinapos ng pastor natin yung interaction ng Panginoon. Ano daw ibig sabihin nito? Yung tagline ni Pastor James? Interaction ni God, ano natin? Intervention naman natin. Okay? Ibig sabihin, minsan may mga time na gusto ng Panginoon tayo ay ma-interrupted para makita natin na namamagitan siya.
Pero kung punong-puno tayo ng sarili natin, puro tayo lang, mamimiss natin yun. And ganoon din po, let's say church. Masalita ng Panginoon, ganoon din. Kapag wala tayong room para patuloy natin pagbulay-bulay ang salita niya, marahil nakuha mo kayo karamihan na gusto mo dito sa lupa. Pero yung tunay na tagumpay, baka ikaw lang nagdidikta niyan. Ano ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon lately? Saka, natutuwa kami yung mga kabataan kanina, nag-share sila ng mga blessings nila, and most of those who give their testimonies ay talagang patungkol sa ginawa ng Panginoon. Spiritual decision na ginawa nila. Hindi lang nila sinabi, blessing po, nag-baptize ako sa Boracay. Nalulong mo yung tubig, no? Sabi ng anak ko, Daddy, yung Boracay ngayon, lasang alam mo, bakit tinikman mo? Kasi anak ko laging tumatalong sa Boracay, siya yung munang sumasaw sa ulo. Nakikisama sa mga nag-work day. So, taon-taon, pagkausap ko siya, kung tuwing may ka, hinikman niya ako ng lasa. So, nagdududa na ako yung mga hinikman niya, nalulunok niya. No? Anyways, okay pa naman siya. Inom naman siya ng Yakult everyday. So, okay naman siya. Okay. Kaso nga lang hindi yata magandang inumin niya yung tubig sa Boracay. Wala nag-share na gano'n. Ang sinare nila kanina patungkol sa ito yung sinabi ng message. Ito yung nasabi sa devotion. Ito yung decision ginawa ko sa sinabi ng pastor. Mapapansin nyo, all about God's Word. Na hindi nila maipaliwanag kung gaano sila kasaya dahil narisip nila yun. Amen? Kaya kung mapapansin natin, saka, pagising mo ng umaga, magdi-devotion ka. Kakain, pagbalik, challenge hour. Makikinig ka na ng salita ng Diyos. Pagdating ng after ng challenge hour, Bible study. Tapos kain na naman. After ng kainan, resume ang Bible study. Tapos magbibigay testimony. Diba na? Tapos may recreational game. Balik-balik, challenge hour. Tapos may devotion pa. Ipapa-forward pa yung group leader na yun. Invitation sa kanilang maliit na grupo. 7 times mo narinig yung verse pa ulit-ulit, paano hinihimay, paano ito ina-apply. I wonder, those young people, after nilang ma-receive yung word, makikita nyo talaga sa countenance nila na talagang on fire ang favor. Pero all of a sudden, namamatay. Yes. All of a sudden, namamatay. Okay, may interruption lang po. Okay lang ba? Sino lang po may-ari ng Black Toyota Corolla, plate number NWQ 174. Sa Papeles site, i-transfer lang po. Toyota Corolla Black, NWQ 174. Say, meron ba? Say, meron ba? Meron kang buong pa sa ilalim. Ilipat nyo po, ilipat nyo. Baka yung kaparadahan nyo ay kung saan may-ari ng bahay. Ayaw nyo magpa-practice yung tapat ng bahay nila na hindi naman sa kanila. Meron po ba? Wala? Okay, wala tayong problema. Balik tayo ulit. Kaya gano'n na lang Gano'n na lang yung pangungusap ng Lord sa mga nasa kama. Kasi wala silang TV. Although yes, iba, natin pa rin yung cellphone nila. Take ng notes, pero sad to say, meron pa rin talagang matigas ng puso. Ayaw pa rin nilang itulutan ng word ni God na mag-penetrate. Gaya na yung example natin. Kasi pagkatian, plus na. Yung tinatawag natin, ito po. Fell among the path, trampled under feet, and the birds of the air departed. Walang room sa Panginoon. Kinuha ng kaaway. Narinig nila marahil yung mabuting balita, yung patungkol sa salita ng Panginoon, nagbibigay ng tunay na pagbabago, ng direksyon, pero napalo wala. Now, in verse 6, basahin naman natin. Tingnan natin yung verse 6. Sabi ulit ng verse 6, some of it fell on rocky ground. And when the plants sprouted, they dried up because the soil had no moisture. Alam niyo po itong verse 6 na ito, kung mapapansin natin, in-explain din ito ulit ng Panginoon sa verse 13. Tingnan natin sa verse 13. Ano yung sinasabi ng verse 13? Sabi rito, but once on the rock are those who, when they hear
receive the word with joy, and this have no root, who believe for a while, and in time of temptation, fall away. So, ano pinapakita dito? Itong kind of soil, it cannot be rooted deeply into the ground. Why? Because itong tinatawag natin na rock-like hearts are those who have weak belief. Marami mo muna, tinanggap mo siya with joy, pero hindi mo binuhos lahat, hindi ka naging sold out sa sinabi. Ang salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? Ang nangyari po, sabi roon, yung puso na yon, matigas, ay gaya ng isang mahinang paniniwala o yung mahinang pananampalataya. Nangyayari po yan sa atin. At ngayong taon na ito, marahil baka na nung last year, may mga promises na binigay sa inyo ng Panginoon ng 2016, tapos nanghinaan ka na loob. Marahil hindi ka gumalaw. Saan ka noon? Nanatili ka na doon lang. Bakit? Eh baka ito yung condition ng heart mo. Or we call it this kind of soil sa buhay, sa puso natin. Pangatlo po, verse 7. Basahin natin yung verse 7. Pangatlong hatlang. And some fell among thorns, and thorns sprang up with it, and choked it. Sinok naman. Bakit? Uli lang natin yung verse. Tapos rin, tingnan natin yung verse. Meron yung explanation din si Jesus sa verse 14. Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and choke with cares. Ano daw yun? Basahin natin. When we begin. Cares, riches, and pleasures of life, and bring it no fruit to maturity. Choke the word, and became unfruitful. Walang bunga. Nada, zero. Walang nangyari. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi naging foundation ng buhay natin, nagbase lang sa riches and pleasures of life. Kaya nga sinabi ko kanina, minsan yun yung inaasa mo, marahil nakuha mo. Pero kung yun lang ang pundasyon mo, wala pa rin yung salita ng Panginoon, baliwala yun. Kung ikaw ay mananampalataya, sana mapaalalahanan natin, ito dapat ang focus mo, hindi sa bagay na ito. Kasi itong mga bagay na ito, minsan hinihiling natin na pang sarili lang natin, bonus na nga lang yung ibibigay ni Lord. Ang pinaka-importante kailangan natin gawin, pahalagahan natin siya, yung relationship natin sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung paano natin ito tratuhin, kung paano natin ito paggulay-gulayin, at kung paano natin hayaan ang mga salita ng Diyos, o yung prinsipyo na salita ng Diyos, na magdikta sa atin. Sa pamumuhay natin. Kasi ito yung reality natin nandito dito. Masakit man, mahirap man, kapag nabasa natin, marahil ito yung nag-uudok sa'yo gumawa ng desisyon na hindi komportable sa'yo, pero yun ang sinabi ng Panginoon, I'll guarantee you, yung pa rin ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Yung pa rin. So ano ang dapat natin gawin? Kung may mga nag-hurdle ng paglago natin, ito naman po yung kailangan natin gawin, the foothold on bearing fruits. Babasahin natin yung pang-apat na soil. Sabi dun sa verse 5. Tingnan natin yung verse 5. Ito yung prayer request ni Sister Sherry. Hindi ng Sherry. Sabi dito, the sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured. Sorry, hindi ko napalitan ng verse. Lipat natin sa verse 8. Yan. But other fell on the good ground, sprang up, and yielded the crop 100-fold. Amen? 100-fold. Gusto pala ni Lord na bless na tayo ng ganito. Ganito niya describe. When he had said these things, he cried out. Ito pala yung gusto ng Panginoon sa atin. Magtagumpay tayo, lumago tayo, magbunga tayo. Tapos he cried out and says he wants
He who has ears to hear, let him hear. Bakit? Kasi maraming ang tao na ang hinahabol natin ay hindi ito. Ang hinahabol natin, yung gusto lang natin na paraan. Yung katugunan na gusto natin sa 2070, pero wala doon yung room sa salita ng Diyos. Pag marahil, tinanggap mo noong una, pero napanghinaan ka dahil marahil may mga pagsubok na dumating. Kung marahil yung mga pleasures ng mundo, yun yung niyakap mo. Nakakala mo yun ay yung blessing, pero totoong blessing doon ay yung salita ng Diyos kung paano mo yayakapin at hinulutang ito maging realidad. Sabihin nyo nga yung realidad. Yung salita ba ng Diyos yung realidad sa buhay natin. Kasi kung hindi, maraming magsasabi kung anong realidad ng buhay mo, o ng pamilya mo, o ng negosyo mo, o ng business mo, o ng pag-aaral mo. At sinisiguro ko sa iyo, kung wala ko na salita ng Diyos, patungkol lang yung nasa. Sabi rito, ang dinescribe ito as a word being proclaimed like a sponge. Diba? Gaya ng sponge, okay. Pag nilagay mo yun sa tubig, o kung ano man yung liquid na yun, kung saan ipinakon mo yung sponge, i-absorb na yun. At pag in-absorb yun at piniga mo sa isang empty na bowl, ita-transfer niya doon kung ano yung nasipsip niya doon. So, gaya ng Word of God being proclaimed like a sponge, it soak it up all, or soak it all up, resulted to bear fruit, another fruit. Ibig sabihin, ikaw at ako, kung ang nais ng Panginoon magtagumpay tayo, lumago tayo, at gusto natin itong 2017, maging abundant, maging prosperous, marahil siguro yung mga terms na ginamit mo o sinulat mo sa diary mo, or gusto mo mangyari, mag-grow ka spiritually, my question is this: kamusta yung salita ng Panginoon? Kamusta yung salita ng Panginoon sa buhay natin? Paano ba natin ito tinatrato? Ito ba'y pinagbubulayan natin hindi lang dahil sinabi ni Pastor, at yan nakapasa na ako ng halos ng chapter, siguro naman lalaman na ako. But to treat God's Word na gaya ng pagkain o gaya ng hangin, necessary siya, kailangan mo kulay-kulay, masahin, meditate. Ini-enjoy mo. Nag-share si Kuya JP nung after mo yung meditate, speaking of meditation, yung kano yung kaya kumakain at meditate, yung mga kalabaw, yung mga cow, di ba? Paano yung kambing, muya, alam mo kumakain ng digestion, hindi kumakain ng chewing gum yun. Kumakain lang yun ng kung anong kinain niya ng mukha. Hindi meditate na. Alam mo, totoo yun. Subukan niyo kumain. Muya ka, bilangan mo ng 200 times. Malalasang, saan ka pala din? Kasi ba sa akin pag kumain, nilulunok ka agad. No, meditate. Kumain. Parang laruan na Manila na bigyan din, no? Pero alam nyo, totoo yun. Minsan, nagdi-devotion ka, nabasa ko na bukaan na. Pero yun parang pinakita sa iyo ng Panginoon. I-meditate mo ba kung may sinasabi sa inyo ba? Diba? Minsan tayo, may kinakain tayo na lagi natin, ito si Ma'am, Doktora. Di ba may pinapakain minsan na ang sinusulat yung dietitian ng Doktora, ito kainin mo lagi. Minsan nagkasawa kayo na lang lagi. Halimbawa, diabetic ka. At ito yung pagkain mo lang lagi. Minsan nakakasawa na, no? Pero hindi mo titignan sa paraan yun, titignan mo yung makakabuti sa'yo. Tama mo ba ako? Hindi yata kayo nagagawin. Mas masarap pa rin yung diction. Saka yung matatapis. Pero totoo yun. Totoo yun. Sa atin, para ma-enjoy natin yung buhay at yung totoong bunga, yung lago na inaasan natin, yung tagumpay, lalo na kayo taon, ano sinasabi sa inyo, Panginoon? Ano yung pinangawakan? May grab-hold mo sa salita. I challenge you, church. And this is our prayer sa iyo sa akin, na dapat maging focus natin po yung sinasabi ng banal na kasulatan para sa atin. So, kamusta yung heart natin? Kung titignan natin sa apat na yun, nasan doon yung puso natin? Matigas ba? Wala bang pinaniniwalaan?
O ito ba ay masyado ng na-choke ng mga cares ng mundo? O dapat piliin natin prayerfully, intentionally, impart natin maging good soil lagi sa salita niya. Ito po ang panalangin natin dapat. Gaya ng isang spoken. Sabi nga meron daw tinatawag na, ewan ko ano yung kwento ni Don Quixote. Narinig niyo na ba yun? Para daw dapat tayo maging spiritual Don Quixote. Si Don Quixote daw, focus lang dito. Hindi niya tinitingnan yung mga nasa likod niya. Para magawa niya yung kailangan niya doon. So kung titingnan natin, sa atin naman, dapat ang focus natin sa salita ng Diyos. At patuloy lang tayo sa buhay. Ano man nangyari sa nakaraan, tapos na yun. Nandito tayo sa panginaharap, may plano ng Panginoon, may gagawin siya. At para malaman at makita natin yun, kailangan natin yung salita niya. Kamusta po ang salita ng Panginoon sa atin? Sino dito po? Sa ating Bora? Sa ating Can we read that verse again in Chronicles 7:16? 2 Chronicles 7:16. Ibang version po ating Andy, siguro piliin natin yung James. Itong New Year po, to yield 100-fold, yung po desire natin dapat at yung desire ng Panginoon. Itong blessing na dapat natin mahalagaan, i-grab po yung salita niya. Ulitin natin yung verse, 2 Chronicles 7:16. Alright? Sa ibang version ko sa siguro King James. And I would like the rest of everyone to please stand. Basahin natin ito. Second Chronicles chapter 7 verse 16. Can we read this again? Ready? Begin. For now I have chosen and sanctified this house, that my name be there forever. My eyes and my heart will be there perpetually. My eyes and my heart will be there. Ibig sabihin nun, for all times. Puso ng Diyos, yung mata niya nakatingin sa atin. Tayo, church, sabi doon ng verse, hindi lang natin ang sabi ng verse, tayo daw, nandun yung pangalan niya sa atin. My name, di ba? So that my name will be there forever. Di ba na tinanggap natin ang Panginoon? Listen, church, so tinanggap natin ang Panginoon, tinahanan tayo ng banal na Espiritu. Meron na tayo yung DNA ng Panginoon. At ang nais na magkarumpay tayo. Pero dapat, ang formula nun, itong manual, or I can say, hindi lang just an ordinary book, but a spiritual book given to us para magkarumpay tayo. Kailangan natin panghawakan. Kasi hindi natin alam kung pwede mangyari sa mga hinaharap. Pero ano man challenge sa dumating, babalik pa rin tayo sa word niya. At sa gitna ng anumang challenge, I'll guarantee you, gaya na sinabi ng word ng Panginoon, ang Panginoon na nagsabi, tayo daw ay lalago 100 folds. Amen? 100 folds. Kung yun yung prayer mo, at willing yung puso mo, tatanggapin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang challenge ko tonight, bakit di natin ibigay sa Panginoon? Bakit di natin ihintulog sa Panginoon yung puso natin? Lord, ito po yung puso ko. Kung nakikita mo matigas, kung nakikita mo pinipili lang yung mensahe, kailangan mo tanggapin. Pag hindi na ako komportable, nire-reject ko, walang kumyan sa puso ko. Or marahil yung puso natin, baka may mga ibang bagay na niyayakap. Yung word ni Lord, na ichikwera. Or marahil may mga nangyayari sa buhay natin, difficult times, hard times, na nagpapahina sa pananampalataya mo. At di mo niyayakap ang maiging salita niya. Whatever it is, na naging hindrance para yung word ni God, yung seed, mag-penetrate sa heart natin. Ano ba yun? This time, prayerfully, hiliin natin, mga kapatid. Hiliin natin. Hiliin tayo ng Panginoon to bear fruit 100-fold.
my desire, Lord. Yes, you are my desire. Yes, Lord, that's our prayer, Lord. No one else will. There's nothing else will take your place. Nothing else can take your place. Yes, Lord. And feel the warmth of your embrace. Yes, Lord, help me, Lord, to find a way. Help me find a way. Mamagitan lang ang salita ng Diyos. Amen. Yes, Lord. Because you're all I want, you're all I need. Come on, church. You're all I want, all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Tunay nga ako, Panginoon, salamat sa paalala na ang tunay na blessing namin ay hindi sa bagay lang na nagdidikta sa bagay lang na gusto na namin magkaroon ngayong taon. Material na bagay. Gusto marating. Gusto makaktan. Although kasama yan, Lord, sa pagpapalang hinanda ko sa mga anak ko. Pero ang nais mo, Lord, kami, dumipende muna sa'yo. Alamin kung ano sinasabi ng iyong salita. Panghawakan ito at lakaran ito. Kasi yung pagpapalang yun na dinisenyo mo sa amin, kayo po yung nagbibigay, kayo po yung nagpo-call ng shot, kayo po yung may plano ng lahat ng ito hindi gawin. At para makita namin ang resulta nito, sabi ng iyong salita, 100 volts, kailangan magkaroon kami ng pusong dalisay, pusong handang tumanggap na sinasabi ng iyong salita at yakapin ito at pahalagaan ito. At ngayong taon, dalangin ko, patuloy mo kami bigyan ng desire, Lord, to know you more as we read and meditate your word, your promises, your love letter para sa atin. Ang hawakan na nananampalataya na sa anumang challenge ng buhay, kayo pa rin, Lord, ang firm foundation namin. Kaya mo, Lord, na magkaroon kami ng pagnanasa, ng desire, na patuloy namin panghawakan at patuloy mulahin kami sa iyo. Salamat po sa palalang. Sa iyo namin pinamalihan. Papuri, pasasalamat.